Benji Durian. Itaas pang ating makamay may mahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus sa oras tumalapin noon. Hallelujah. Sa punat dalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disalmeda, ang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Sa aking pagdadala niyong balang mensahe, ikaw malpi magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin magagawa malpi noon. Buksan mo pangunawa ang bawat isa narito, hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan at siyang dakilang pangalan aking sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa magalitan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linis Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia dito po sa Roma Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 8. From the book of Romans chapter 13 verses 1 up to 8. Ating pong sundan, pakinggan po natin na mainam. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romang Kabanatay 13, ang talatay 1 hanggang 8, sabi rito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, siya'y kagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, at nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papihan. Huwag kayong magkautang na ano paman sa kanino man, maliban na sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umibig sa kanyang kapwa ay nakagaganap ng kautusan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, minamahal. At yan po yung sinusunod ng tunay na mga mananampalataya sa Diyos. Amen. So yan po yung itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon, minamahal, ating beloved parents in the Lord. At salamat sa mahal na Panginoon. Siguro kung na-monitor na ninyo, minamahal, yung araw na to ay proclaim na mayroon na tayong bagong Pangulo at pangalawang Pangulo. Amen. So, ipag-pray. Yun na nga yung bukang bibig, no, ng ating bagong Pangulo. Pray for me. Yun yung after no siya ay pinoproklama ng Senado at Kongreso, minamahal, ang joint nila na pag-canvas, nung siya ay nagkaroon ng ambush interview, yun po yung unang lumabas sa kanyang bibig.
pray for me. No? Ipanalangin niyo ako. Yan yung magandang leader, minamahal. Ibig sabihin, hindi siya believe sa sarili. Sa Diyos siya nagtitiwala. Amen. So, ibig sabihin, minamahal, mayroon tayong aasahan na blessings, no? Sa bansa natin. Kasi pag binibless ng mahal na Panginoon ang mga namumuno, binibless ang bansa, kasama na tayo doon, damay tayo sa blessings. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, minamahal, mayroon pong duty ang bawat isa sa atin. Mayroon ding authority ang Estado. No? So duty to the state. So hindi lang yung anong magawa ng gobyerno sa'yo. No? Yan yung karamihan kasing mentality ng tao eh. Anong magawa ng gobyerno sa akin? No? Anong magawa ng gobyerno sa akin? Dami ng gobyerno lumipas, mga administrasyon. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. So itong gobyerno na bago, mayroon ba siyang magawa sa akin? Yun ang palagi nating mentality, no? Yung magawa ng gobyerno sa atin. Hindi po tayo nag-isip kung anong magawa natin para sa gobyerno. Amen. Parang naglilingkod ka rin sa Diyos eh. Palaging ang mentality natin, anong magagawa sa Diyos? Anong magagawa ng Diyos sa akin? No? Pero nakalimutan ng tao ang kanyang magagawa para sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may lamahal. So, duty to the state. Sabi dito sa unang Pedro 2:17, so, ang duty po natin, tungkulin natin sa gobyerno ay igalang natin. Honor the rulers, ating pong basahin. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 17. Dito sa unang sulat ni Apostol Pedro ang kabanatay 2, ang talata po ay 17. Ganito na susulat. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang nyo ang hari. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the King. So, yun yung duty natin. Amen. No? Hindi yung mumurahin yung namumuno. Sino naman ang hindi ma-high blood pag ganun? Instead na mag-isip siya ng mabuti sa taong bayan, mumurahin mo araw-araw. Kahit nakagawa siya ng kabutihan, hindi mo nakikita yon. Dahil ang nasa isip mo, masama siya. So kung inisip mo ng masama siya, kahit gagawa siya ng mabuti, masama pa rin sa'yo. Masama man o mabuti ang gagawin niya, para sa'yo, masama pa rin. No? So, hindi mo na ma-distinguish kung ano ang mabuti at anong masama. Dahil wala kang ang galang, no? Hindi ka gumalang. Amen. So, sabi ng Titus 3:1, Dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, ang kabanatay 3, sa talatay 1. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humahanda sa bawat gawang mabuti. palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Amen. Kasi pag kalabanin mo ang gobyerno, hindi ka sasamahan ng blessings ng mahal na Panginoon. So karamihan sa mga, di ba? Yung mga lumalaban sa gobyerno, anong nangyari? Napunta sa bundok. Doon pa sila nagsisi. Tapos pagbaba, ayun, gobyerno din ang tutulong sa kanila. Kasi hindi naman sila natulungan ng kanilang kilusan. Katulad nung mayroong
nakausap ko kahapon sa Mindanao. O ilang years siya. 1994 pa siya. Pumasok sa Kilusan. Pag-graduate niya sa University of Santo Tomas, Mascom. Siguro aktivista na siya dati nung estudyante pa siya. Tapos pag-graduate, pasok siya sa NPA, 1994. Siya daw yung nag-pioneer doon sa Laak, yung pinakamalaking kampo ng NPA sa Mindanao, sa Laak. Hanggang tumaas ang ranggo niya. Ha? Pag siya ay may lakad, halos batalyon yung NPA magwagwardya sa kanya. Dahil napakataas ang ranggo niya. Ngayon, na-realize niya, parang hindi yata ito yung aking pinaglaban. Parang pera-pera na lang. Puro na lang sila pangungutong sa mga loggers, sa mga mining companies, mga construction companies. So, hindi na niya naunawaan, minamahal. Gusto na niya magkaroon ng kapayapaan. Nagsisi siya. Kaya lang, wala na siya magawa, papatahin siya. Mabuti na lang, nakita niya ang gawain ng mahal na Panginoon. Every time na dumadaan sila, maliit lang na chapel, napatingin siya sa logo. At hinanap niya, minamahal. Gusto niya magkaroon ng kapayapaan, hinanap niya ang gawain, yung logo na yon, dumalo siya, nagpabotismo, at ngayon po, minimal, sabi niya, maraming gustong sumunod din sa kanya. Yung mga classmate din niyang nag-NPA, mataas ang ranggo na sa Central Committee, gusto nilang magbagong buhay na rin. At ang napili nila, minamahal, hindi ang gobyerno, hindi ang sundalo, gusto nila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil nakikita nila na may pagbabago nga talaga dito. So sa lahat ng mga relihiyon, sinuri nila, minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry lang ang talagang makikita mo kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. At ligtas sila dito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yun po yung ating tungkulin, no? Gumawa ng mabuti. So pagkagawa ka ng mabuti, hindi ka huhulihin ng gobyerno. Amen. Pero kung gagawa ka ng masama, ay talaga namang huhulihin ka. Diba? Kasi gumawa ka ng masama eh. So, gumawa ka ng mabuti. Sabi pa dito, minamahal, authority of the state. So, ang estado ay may authority. So, mayroon tayong duty to the state at ang estado, ang gobyerno ay mayroon din silang tinatawag na kapangyarihan, no? Pag ikaw ay hindi sumunod, ikaw ay gagawa ng liko. Sa 2 Samuel 23:3, ito po ang nakasulat. 2 Samuel 23:3. Dito sa ikalawang sulat ni Propeta Samuel, ang kabanata ay 23, ang talata po ay 3. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsasalta sa akin. Ang nagahari sa mga tao ay may katwiran na namamahala sa katakutan sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan ang mga namumuno may takot sa Diyos para nandyan yung blessing ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Hindi pwede yung mga namumuno na feeling niya, siya na yung Diyos. Amen. Salo talagang abutin mo pag gano'n. Pag namumuno ka, tapos ang feeling mo, pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamagaling. Ikaw na yung ikaw na yung Diyos. Kumbaga, hindi ka naniniwala sa Diyos eh.
So sabi ko nga, maganda yung unang bungad ng kanyang sinabi, pray for me. Amen. Ibig sabihin, mayroon siyang kinikilalang Diyos na lumalang sa ating lahat. Sabi nga ng mahal na Pinon, for without me, He can do nothing. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yun yung dapat gawin ng mga namumuno, no? Magkaroon siya ng takot sa mahal na Panginoon. At sinabi pa dito sa Galatians 6:10, do good. Do good. Gumawa ka ng mabuti. 6:10 ng Galatia. Dito sa sulat ni Apostol Pablo, ang kabanata 6, ang talata po ay Gs, sabi rito. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So gumawa tayo ng mabuti. Imagine, kung wala sana yung mga rebelde na yan, yung mga terorista na yan, hindi makafocus sana ang gobyerno sa mga project. So ilang billion ba ang budget dyan sa insurgency na yan? Oh, ilang taon na? 50 years or more than 50 years na. Oh, taon-taon may budget para against insurgency. Pambili ng bala, pambili ng armas. Oh. Pambili ng mga helicopter, tanggidigera. O ilang bilyon yun. Kung wala sanang insurgency, di magamit sana yung pera na pang-budget doon sa additional scholarship sa mga estudyante. Amen. Everybody say, praise the Lord. O additional classrooms. So, hindi makakilos dahil pag may mga project, ayun, binubomba, sinusunog yung mga equipment, tinatakot. Pag hindi magbigay ng pera, milyon-milyon pa naman ang hinihingi. O sabi nga nung nakausap ko, hindi na niya maintindihan. Talagang terorista na talaga yung kanilang ginagawa. Wala nang ideolohiya. Talagang sakim na sa pera, may namahal. No? So, kailangang matapos na yan, minumahal. No? Nung unang panahon, sabi nga nung kausap ko ng isang lieutenant colonel na siya, major pa siya noon. Alam mo Brad, nung panahon, nung bago pa lang ang mga NPA, nakakaawa silang kalabanin dahil mayroon talagang pinaglaban. At saka, mahihirap talaga. Karamihan yung mga nakapagira sa amin, mahirap talaga. Anak talaga sila ng mga farmers. Tapos halos walang armas. Yung iba, yung parang di kalawang yung armas. Pero ngayon, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung pera. Oh? Dami silang suporta galing abroad sa mga komunistang bansa, sa mga negosyante, yung kinukutungan nila, minamahal. So, hindi na po ideolohiya yung pinaglaban, pera na talaga. So, yun ang problema ng gobyerno. Mayroon na sila mga armas, mga high-powered na. So, terorista na talaga, minamahal. So, sabi dito sinabi sa Bible, minamahal, para hindi ka ma-out of blessing, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung i-brainwash mo yung household of faith, yung mga followers na lumaban sa gobyerno. Yan ang nangyari. May mga pari, may mga madre, mayroong mga pastor. Dahil hindi sila kinasyahan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sila binigyan ng malapiro ng wisdom, akala niya tama yung kanilang ginagawa. Yung pala, kapahamakan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi din dito, minimal sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9, unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9.
Dito sa unang sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanatay 1:19, ganito po nasusulat. Sabi po rito, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagabag tungkol sa pananampalataya. Amen. Amen. Ingatan mo yung panampalataya. Everybody say, praise the Lord. No, ingatan mo yan. Yung patutuon natin, minamahal. No? Yung patutuon natin. So, ito na yung sinabi ng ating mahal na pastor na sa huling araw, ma-realize ng tao. Ma-realize ng tao na Diyos talaga ang solusyon. Hindi yung karunungan ng tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dati kasi pag banggitin mo yung Diyos, parang ang tingin sa iyo, walang kwentang tao, baliw, no? Bakla, mangmang. Yun yung kanilang tingin sa mga taong nangangaral sa Ebanghelyo. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong sa gobyerno. Nung pumasok ang timal pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, ang tingin ng mga tao at ibang nasa gobyerno, dagdag problema. Tingnan mo yun, kung hindi pumasok ang timal pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, grabing problema. Kung pinugutan ng ulo yung mga hostage noon, di kalaban na natin ng Germany, pupunta na yung mga kasundaluhan ng mga bansa na mayroon silang mga kababayan doon para i-rescue lang yung kababayan na doon, magpadala sila ng sundalo sa Sulo. Di magkagulo tayo. Madama tayo, minamahal. Katulad ng yung mga sa ibang bansa na kinidnap yung kanilang mga kababayan, ang Amerika nagpapadala ng sundalo doon. Ginera yung mga terorista. Di nagkagulo. Mabuti nilang may totoong pastor, propeta, mangangaral ng salita ng Diyos, bago siya pumasok, talagang pinaghandaan niya. Hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights. Bagamat palagi nang ginagawa ng mahal na pastor yan, for how many times, nag-40 days siya. Pero yung 40 days and 40 nights niya, minamahal, nakatuon talaga sa misyon para maligtas ang mga hostages. Para ma-frozen din yung mga Abu Sayyaf na hindi sila makagawa ng masama laban sa amin, laban sa mahal na pastor. At nagtagumpay ang misyon ng propeta ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa mga tao na hindi niniwala sa Diyos, sabihin nila, hindi nagtagumpay. Hindi kasi nila maunawaan yun eh. Imaginin mo yung pumasok ka doon, sa loob ng 3 buwan, mangangaral ka ng Ebanghelyo. Sa loob ng 3 buwan, ang mahal na pastor tuloy-tuloy nag-aayuno, hindi kumakain. Araw at gabi. Grabing sakripisyo, grabing blessing din ang mapunta sa lugar na yon. O ano nangyari? After nung nakalabas yung sipada ng hostages, at nagkaroon ng military assault, nakita ng mga Abu Sayyaf kung paano iniingatan ng Diyos ang kanyang propeta. Pag makakita na sila ng helicopter, tura-tura, at nandiyan na yung mga sundalo, papunta na. Anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Mga haleluya, manalangin na kayo dahil mga matay na tayo lahat dito. Di ba? Kung hindi naniniwala ang mga Abu Sayyaf na totoo ang Diyos natin, bakit sasabihin pa nila manalangin kayo? Waswasa na kami, yung mga group, yung mga prayer warriors, babarilin na kaagad. Sabihin nila na pabigat kayo, hindi kami makamove, dahil nandiyan kayo. Sabi nila pastor, pag sabi ni robot, lakad tayo. Sabi nila pastor, pahinga tayo. O sinong susundin? O bakit hindi kayo lalakad? Sabi nila pastor, pahinga. O sige, pahinga tayo. Si Pastor Almeida, commander natin. Hindi na masunod ang commander. Kung pag sabi ni Mal Pastor, pahinga tayo, pahinga. Tapos, naabutan sila doon sa open field.
Parating na yung tora-tora para bombahan sila. Takbuhan na yung mga Abu Sayyaf. Nalangin ang mahal na pastor. Maya-maya biglang nagkaroon ng ulap, tinakpan yung bundok, hindi na nakatuloy yung mga tora-tora. Wala na silang makita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, nangyari din yan sa Sinundungan Valley. Sinurpresa yung mga NPA. Nagkaroon ng relief operation dahil yung baha, yung hanggang lampas dito sa pulpit, yung baha dito sa atin, mas malalim doon sa Tugigaraw. Na-monitor ng mga sundalo sa intelligence nila na maraming mga umakyat galing Manila, galing Central Luzon, galing Bicol Region, galing Ilocos, sa Tugigaraw. Namimigay din sila ng relief. Yung mga tinatawag na mga front ng CPP-NPA ng mga grupo, mga kabataan, mga estudyante, mga binata at dalaga. Sabi nga ni Lieutenant Colonel sa akin, mga more than 100 sila doon sa San Gabriel. Kasi nandoon yung pinaka-headquarter nila sa San Gabriel. Nandoon, minonitor yon. May nakamonitor sa kanila mga intelligence. Habang namimigay ng mga relief, ang gobyerno, namimigay din sila. O nagulat sila, bigla nung naglaho, nawala. Nung gabi, nung hapon, bigla nung nawala. Tapos may nakamonitor, pumunta ng Sinundungan Valley. Yung dami na yun. Instead na magmigay ng relief, sinuyod nilang Sinundungan Valley. 77th IB, 17th IB, Philippine Marines, Philippine National Police. Ayun, 4 na batalyon. Sinuyod. 3 barangay. Ang naka-enkwentro, ang nakatonton talaga, ang grupo ni Lieutenant Colonel Sagigit, yung 17th IB, natunto nila. Yung napakalaking kampo, nandoon. Nung nagkasagsagan na ng gera, napansin ng mga sundalo, maraming mga hindi NPA dahil nagsigawan eh. Pag NPA, pag magera, walang sigawan yan. Akala mo walang tao. Putok lang, tak-tak-tak-tak. Hindi mo malaman kung ilan sila. Maraming nagsigawan. Siyempre, hindi pa naman NPA yun. Mga estudyante. Maraming nagsigawan. Mayroon palang immersion. Nag-immersion pala sila doon. Tapos nung nag-take over yung kampo, tiningnan nila yung mga kubo, daming mga ID, nakabitin doon sa mga kubo, ID ng mga estudyante, galing sa mga sikat na mga universidad, doon ng mga ID. Tapos umatras sila doon sa may pangpang. Sabi ni Lieutenant Colonel Sagigit sa akin, alam mo Brad, pag susundan namin sila, patay sila lahat doon. Wala na silang exit. Kasi pag bababa sila, may ilog, umuulan, malakas ang tubig, hindi sila makatawid. So, talagang babaha ang dugo. Nung sinabi na doon yung kanyang tropa, sir, na-corner na sila, sir. Na-corner sila. Sabi niya, mabuti na lang, Brad, naalaala kita. Nagulat ako, ba't naman? Ano bang kaugnayan kung naalaala ako? Yung pala, naalaala niya na kami ay nag-Bible study sa mga sundalo. At nabanggit doon yung pag-ibig. Amen. Amen. Yung sinabi ng malapi noon, love your enemy. Oh. Huwag kang pumatay. Oh. So, ang ginawa niya, binigay na lang niya sa Air Force. Bahala na lang Air Force. Ang Air Force naman, hinanda yung bagong bili na Black Hawk na kahit gabi nakikita yung mga tao doon sa bundok, kahit nasa ilalim ng wakahoy, ma-detect nila yon, ma-detect yung temperature ng katawan, makita sa screen, tapos paliparan lang ng missile yon, tapos na. Pero ang Malapino nag-intervene. Instead na palipad na yung helicopter, biglang nagkaroon ng ulap, tinakpan yung bundok na yon. So, zero visibility, hindi natuloy na binomba yung lugar na yon. Kinabukasan, pumunta sa mga barangay, sumuko sila doon sa mga barangay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung intervention ng mahal na Panginoon. Ha? Kahit anong pinaglalaban mo, pag wala ang mahal na Panginoon, wala ka talagang magawa. Sabi nga naman, for without me, he can do nothing. Amen. O gusto mo ng pagbabago, pwede ka namang kumilos. Na hindi ka magrebelde, hindi ka lumaban sa gobyerno, hindi ka makipagpatayan. Ha? Katulad ng ginawa natin. O ngayon, ang mga sundalo, naniniwala na. Yung mga leaflets na ating binigay sa kanila, sila na mismo nagbudbud, sila na mismo naghulog. Gamit ang helicopter, hinulog nila. Anong sabi? Dahil Brad, gusto na naming matapos ang insurensya na walang dugo na babaha, walang buhay na mamatay. Amen. Na walang mamatay. So, tapusin through the power of our living God. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil yun yung prayer ng propeta ng mahal na Panginoon. Magkaroon ng kasaganahan, pagkakaisa, bago ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. So, paano maniwala yung ibang bansa na ang Diyos natin ay totoo? Ang gulo-gulo ng bansa natin. Di pagtatawanan tayo. Pero kung magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagmamahalan, magulat yung ibang bansa. Ang gulo-gulo ng Pilipinas na yan. Talangka mentality, crab mentality. Alam mo yung crab mentality? Pag ilagay mo yung crab sa basket, umaakyat yan, di ba? Amen? Pero walang makakalabas. Dahil yung umakyat, hihilain naman yung kasunod, hulog. Akyat naman siya, hilain naman, hulog. So, instead na makalabas sa basket, hindi sila makalabas dahil mayroong humihila, mahulog sila. So, ganun yun. Paano tayo unlad, mayroong umuunlad, sinisiraan, hulog. Oh? Parang halimbawa, nagtinda ka, mayroong paninda, banana Q. Tapos, daming bumili. Maya-maya, tabihan naman, banana Q din. Oh. Doon, nahati na yung bibili. 10 na yung nagtinda ng banana Q. Yung una, isa lang. Yung customer niya, 10. 10 na yung nagtinda, tagi-isang customer na lang sila. Oh, siraan na ngayon. Ay, hindi masarap yung banana Q dyan. Mas marami sa akin. Hindi sa akin. Siraan. Ayun na. Bagsak. Instead na umangat-angat kunti, nagbukas ng tindahan, tabihan naman. Oh. Instead na umangat, bagsak na naman. Amen. O, kasi siraan. Ay, huwag kayong bumili dyan, ganito, ganyan. Kasi hindi masarap dyan. Ganyan. Pero nung napunta kami ng Singapore, doon kami nagtaka. Bili kami ng microphone. Tapos namahalan kami. Nagtanong kami doon sa bilhan ng microphone, saan tayo makabili ng mas mura? Tinuro. Na ganitong street, meron dyan. O ganitong pangalan. Ituro yung tindahan. Sabi, sana sa Pilipinas ganito, no? Ituturo yung tindahan doon. Hindi naman nila kasama. Tapos sinubukan din namin, pagpunta namin doon, nagtanong din kami. Kasi namahalan kami sa ibang items. Saan ba kami makabili na ganito? O violin. Bumili kami ng violin kasi nung nag-order si Bibi ng violin. Namahalan kami. Tinuro din doon sa mga ganyan. Ganyan na straight, ganyan to. Doon, mayroon doon. Mas mura doon. O hindi naman nila, pagtingin namin, hindi naman nila ka-brand. Hindi naman nila pareho ang pangalan. Iba naman ang may-ari. So ganun pala. Yung pala umuunlad sila din, nagtutulungan sila. Amen. Pero dito sa ating kaya, pagbibili ka ng halimbawa, sabon. Tapos namahalan ka, sabi, saan ba tayo makabili ng mas mura-mura sabon? Baka murahin ka pa. Pumunta ka pa dito, naghanap ka pa ng ibang tindahan, ako pa ang pagsabihin mo. Pero doon sa Singapore, hindi ganon, minamahal. Hindi ganon. Naka-smile pa sila, ituturo talaga sa'yo. Tapos pagdating mo doon, mura nga talaga, mas mura sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say praise the Lord. So, ganun sana. Amen. No? Dito sa atin, hindi. No? Yung mga farmers, halos magpapatayan na dahil yung tubig, harangin doon sa kanyang palayan. Kahit sobra-sobra ng tubig, haharangin, hindi na padaanin sa palayan mo. Alam naman niya, mamatay na yung palay mo. Gusto niya, kung pwede lang doon lang sa kanyang palayan yung tubig. Walang sharing ba? Walang sharing. No? Oh. Dapat may sharing. Amen. Oh, hindi yung talangka mentality, minamahal. Sa unang Korintos 8:7, sabi ng unang Korintos 8:7, minamahal, Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatay 8, talatay 7, sabi rito, Gawin may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay namimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kalangbudhi, palibhas ay mahina, ay nangahawa. everybody say praise the Lord. No? So, yung mga tao, sabi nga, howbeit there is not in every man that knowledge. So, hindi pariho yung knowledge. Amen. Hindi pariho yung knowledge. Yung maturity ba? Hindi pariho ang maturity. No, kung lahat sana na Kristyano, pariho ang maturity, wala sanang problema. Amen. Oh. Halimbawa, may nagpatotoo. Instead na mabless siya sa patotoo, hindi, mas magaling pa yung patotoo ko dyan. Diba? Or kung hindi naman niya makaya yung patotoo, totoo kaya yan. Oh. Ay, pwede ba yung ganon? Ang mga patotoo dito, minamahal, ang Diyos talaga ang gumagawa. Amen. So, kailangan sa ating paglilingkod, talagang, kumbaga, habang tumatagal tayo po ay nagma-matured. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sinabi pa dito sa Lucas 20:25, Dito sa Lucas 20:25, ganito po nakasulat. Ang sabi po rito, At sinabi niya sa kanila, kung gayoy ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos. ayun, sa pagbigay naman ng buhis yan. No? Oh. So kung dapat magbuhis, magbuhis. Amen. Ibigay mo yung kay Cesar, ang kay Cesar, sa Diyos, sa Diyos. Kung sa gobyerno na may parusa, pag hindi ka magbuhis, papailan ka ng tax evasion, lalo na sa Malapino, hindi ka rin tapat magbigay dahil sa gobyerno nga Hindi ka tapat magbuhis sa Panginoon pa kaya. Di ba? Amen? Everybody say praise the Lord. So, ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Kung tapat kang nagbuhis sa gobyerno, tapat ka rin sa Panginoon. Amen. Hindi naman pwede sabihin na, hindi ako magbuhis sa gobyerno kasi ibigay ko sa Malapino. Hindi naman yung utos Hindi yan ang utos. So kung mayroon ka talagang hanap buhay, mayroon kang negosyo, kung ano yung dapat bayaran, bayad mo sa gobyerno. Yan ang dahilan kung pag tayo bumibili, nanghihingi tayo ng resibo. Kasi pag hindi ka hingi ng resibo, parang tinuruan mo yung binilhan mo na huwag siyang magbuwis. Di ba? Magpakrudo ka, tatanungin ka pa, ano sir, magparesibo ka ba o hindi? Automatic na yon. Pag magpakrudo ka, ibigay talaga yung resibo. Tatanungin ka pa kung kunin mo ba yung resibo, sir, o hindi. Kung hindi mo kunin, hindi ko naman kailangan niya, huwag na. O di, magnanakaw na siya sa gobyerno. O ilang litro o ilang barrels ng krudo yung kanyang nagbinta. Tapos, wala siyang buhis dahil hindi mo hiningaan ang resibo. Amen. Amen. O, balik na naman tayo sa Singapore. Every time na bibili ka doon, binibigyan ka ng resibo. Kahit hindi ka manghingi, mayroon talagang resibo.
Kahit, wag na, kasi anuhin mo naman yung resibo. And ihabol talaga sa'yo, ibibigay sa'yo. Tapos sabihin sa'yo, paglabas mo sa Singapore, pagdating mo sa airport, ipakita mo tong resibo, mayroon kang refund. Kasi hindi ka naman taga Singapore. So kung ilan yung nabili mo, bago ka lalabas ng Singapore, pauwi ka ng Pilipinas, mayroon din doon na tax refund. O pakita mo yung mga resibo mo, kukumpyutin nila yon kung ilan ang tax na ibinigay mo doon sa resibo na yon, tapos ibabalik sa iyo yon. Amen. Everybody say praise the Lord. So dito sa atin walang ganun, no? So ganun sila, no? So, kahit anong bili ka ng gitara, bili ka ng mamahaling gamit doon. Tapos ipunin mo lang yung resibo mo. Pagdating mo sa airport, hanapin mo yung tax refund, ipakita mo yon, kinocompute nila yon, magulat ka na lang, mayroon ka ng $100, US dollars. Oh, tax refund ko, $100. So magkano na yon? Times 50, di 5,000 na rin. No? Naibalik sa'yo yon. Dahil doon, kahit maliit na bagay bilhin mo, mayroong resibo. So, yan yung sinabi ng Bible. Ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So sabi po dito, may malhuling mga talata. 2 Korinto 8:21, yung ating pagiging honest. Ating pong basahin. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto 8:21. Sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Amen. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. No? So, hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng mga tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, dagdagan pa natin ng isa pang bersikulo, Mateo 7:12. 7:12 ng Matthew. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata 7, ang talata po ay 12, sabi rito, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao, ay gawin naman ninyo sa gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Ayun. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. Yun ang sinasabing, do unto others what you want others do unto you. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo. Amen? Amen? So kung ayaw mong sisirain ka, huwag ka manira. Amen? Oh. Kung ayaw mong i-chismis ka, huwag kang mag-chismis. Parang ganun. Kung gusto mong gagawa sila ng mabuti sa iyo, gagawa ka rin ng mabuti sa kapwa. No? Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. No? Gusto mong respeto ka, respetuhin mo rin sila. No? Sabi nga, respect begets respect. Hindi yung ikaw lang respetuhin, tapos ikaw naman wala kang respeto. Hindi ganoon. Hindi yung ikaw lang ang mahalin, ikaw naman walang pagmamahal. Amen. Parang ako lang mahalin mo, ako lang respeto mo, pero hindi ako respeto sa iyo, hindi kita mamahalin. Hindi ganoon. Pag gusto mong mahalin ka, marunong ka ring magmahal. Amen. Kung gusto mong irespeto ka, marunong ka ring magrespeto. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. O kung sa pagbibigay naman, kung gusto mong pagpalain ka, bibigyan ka, marunong ka ring magbigay. Amen. So, for this is the law and the prophets. Sabi nung Matthew 7:12.
So awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So napaka palad natin. Nandito tayo sa paglilingkod na buong buo ang tinuturo sa atin. At buong buo naman yung pagpapala ng Diyos na natatanggap natin. No? Kasi salita na Malapino niyan, may naman. Mangyayari talaga yan. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Sabi ng ating Panginoong Diyos, minamahal. No? So ako'y 100% naniniwala bago ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Maramdaman ng buong mundo ang kasaganahan ng bansa natin. Amen. Para hahanga sila, para magtaka sila. Oh, ano ba itong nangyari sa Pilipinas? Ha? Pag sabi Pilipino, pag pinagtatawanan, Pilipino, Pilipina, maid, oh, domestic helper. Oh, pumasok nga yan sa dictionary ng Merriam Dictionary yata yun? O Oxford Dictionary. Filipina. Tapos, ang kahulugan, domestic helper. Grabe. Ang word Filipina, ginawang ang domestic helper. So, nagprotesta tayo doon, pinairis natin yon. Oh. Pagdating ng panahon, igagalang na tayo. Hindi pala ang Filipina domestic helper. Pag sabi Filipino, ay ito mga missionary. No? Pinagpala ng Diyos. Amen. No? Mga engineers, mga scientists. No? Hindi yung Pilipino, mga aktivista, mga komunista. Nakakahiya naman yun. So, hindi ganun ang dapat makita ng tao ng buong mundo. Pag sabi Philippines, a blessed nation, pinagpalang bansa, nandoon ang propeta, nandoon ang pastor na totoo. O, grupo ng ating beloved Bishop Samuel Smith. Ang tingin nila sa ating mahal na pastor, end time prophet of God. Walang katumbas na pastor. Umikot na siya sa buong mundo. Hinahanap niya. Saan niya masumpungan ang tunay na man of God? Nung napunta siya sa Pilipinas, papunta siya ng China. Hindi pala diretso sa China yung kanyang travel. Dadaan pa ng Maynila. Habang nilalakad yung kanyang visa papuntang China, may nag-invite sa kanya sa Jesus Miracle Crusade. Nung nakita niya ang gawain, kalsada pa lang sa Amoranto, sa gate pa lang, parang daw langit yung pakiramdam niya. Nung nakita niyang mahal na pastor, nakaluhod, nakataas ng kamay, nasa tuhod ng pag-ayuno, pagtangis, sabi niya, ito nang hinahanap ko. Siya na ang hinahanap ko. Totoong pastor, totoong propeta. Nagpalihan siya at yung anointing sa buong isang taon, daladal niya sa buong mundo, binabalita niya. I found a man, a true man of God, prophet of God. At pinagpala tayo. We are blessed by God dahil binigyan tayo ng totoong pastor na mahal na Panginoon. At magulat na lang ang buong mundo. Wala sa kanila ang blessings. Tingnan mo ang Amerika. Elementary pala yata yun, elementary. Binaril yung mga estudyante. Ang bumaril, bata din. Daming patay. So, nasaan na? Dahil tinanggal nila doon sa kanilang pera, in God we trust. Tinanggal yun. Wala na silang pagtitiwala sa Diyos. Wala na sa kanila ang blessing na mahal na Panginoon. Inilipat na. Katulad sa Israel. Pag once i-provoke mong Israel,
magpalipad ka ng missile yan sa kalaban. Wala na sa kanila ang blessing ng Diyos. Nasa atin ang blessing ng mahal na Panginoon. Dahil nandito ang propeta ng Diyos, a true man of God, isang dugong Hudyo, ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Will D. Estrada Almeida. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah! Ng tao ay magpasako sa kalooban ng Diyos, pagkat wala Hallelujah! ibang dakila kundi siya lang. Hallelujah! Ang kanyang kadakilaan Yes, praise Jesus. Hallelujah. ay pangalan sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Tagapagligtas, hallelujah, at matibay na sandigan, ang iyong kalhatian ay aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal. Hallelujah! Iyong pag-ibig, hallelujah, ialay sa iyo ang buhay ko. Yes, sir, Jesus. Hallelujah. Siya'y naglaan ng hanggan sa langit para sa tapat ng luha, pagdurusa, puro galang. Hallelujah. Kaya tayo ay magsumikap na sumunod sa utos niya. Hallelujah! Pagkat malapit nang dumating. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah! Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sa sandigan.
sandigan, ang iyong kalwalhatian, ay aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay kong ito. Yes, yes, Jesus. Hallelujah. Ngayon at Hallelujah. kailanman. For God is good in my life, His hand will never go. Sweet devotion is all that I get. The search is words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God loves me forever. See Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. Oh, my life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, minamahal. Ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung mga kahilingan sa malapinoon, itaas po yung mga kamay. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus, minsan pamahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ang mga minaisip na gawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong palapan patawarin mong bawat sa malapinoon. Sa paunat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Salmeda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Hallelujah, aking sinasaway sa dakilang pangalan. In Jesus' name, demonyo ng karamdaman, hallelujah, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast sickness be healed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, salamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, tumayo po tayong lahat, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord.